Lahat ng mga lumalaban sa negative propaganda ng mainstream media sa mga pag-water down nila sa lahat ng mga nangyayari sa bayang Pilipinas. Oo, kasi mga bossing, yung mainstream media, kasapakat nila yan kasabwat nila yan para i-water down lahat ng mga nangyayari sa bayang Pilipinas. O, i-ano nila yan, ida-downplay nila lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas, yung mga pagnanakaw, mali-malit ang pera na mula sa flood control, di ba mga proyekto sa Pilipinas, na ninakaw ng mga congressman, ninakaw ng pamilyang Marcos, ninakaw ng mga magnanakaw sa bayang Pilipinas. Lahat ng yan mga bossing, ida-downplay nila yan at gagamitin ang mainstream media para maglabas ng mga bagong mga issues para hindi mapag-usapan ito. Gagamitin ng mga magnanakaw ang lahat ng kanilang mga ninakaw para hindi sila mahuli. At part niyan ng pagbabayad nila sa mga media operators, part yan ng mga pagbabayad nila sa mga taga-media para gumawa ng mga issues, gumawa ng mga istorya para mapagtakpan yung totoong issue ng bayang Pilipinas. Ano yun? Massive corruption, pagnanakaw ng pamilya Marcos at Romualdez. Yan. Okay? Kaya wag tayo. Importante na i-like, i-share ninyo, i-follow ninyo ang lahat ng mga banateros at lahat ng mga nagbo-vlog patungkol sa pag-expose sa mga katiwalian sa bayang Pilipinas. O kailangan natin i-counter ang black at negative propaganda ng mga mainstream media laban sa mga Duterte. Walang ibang magiging mabuting pinuno sa bayang Pilipinas kung hindi ang mga Duterte. Subok na po natin yan. Subok na po yan sa Davao City. Subok na po yan nung namuno si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon. At subok na rin natin yung mga magnanakaw na mga Marcos. Nung panahon ng tatay niya, 20 plus years na nagnakaw yan sa bayang Pilipinas, binigyan natin ng pagkakataon yung anak niyan na maupo. Nung naupo yung anak niyan, walang ginawa kundi magnakaw din. O, kita nyo, napakaraming mga issue at ibinabato sa kanila. Meron pang impeachment complaint na dinismiss pa yung mga hayop na yan, mga taga-Congress. Lahat yan. Binigyan na rin natin ng pagkakataon ng mga dilawang tae. Nung binigyan natin ng pagkakataon ng mga dilawang tae, mas lalo na mayagpag ang mga komunista, terorista at mga NPA sa Pilipinas. Yung mga anak ninyo ng peaceful na nag-aaral, ni-recruit, dinala sa bundok, nangamatay. O yan ang legacy ng Marcos at ng Aquino. Yan ang legacy ng mga loyalista at ng mga dilawang tae at mga pinklawan. Kaya kung gusto ninyong masira ang bayang Pilipinas, iboboto natin ulit yung mga kandidato ng mga pukin ng ina niyan. Pero kung gusto natin ng maayos na bayang Pilipinas, gusto natin ng malinis na Pilipinas, gusto natin na kahit papano Pilipinas na competitive, dapat talaga sa mga Duterte tayo. Walang iba. Kung hindi man mga Duterte, at least yung parehas na leadership na meron ng mga Duterte, yun dapat ang ating tinatangkilik. Kaya lalabanan natin ang propaganda ng mga congressman, lalabanan natin ang propaganda ng mga bayaran mga vlogger, lalabanan natin ang propaganda ng mga mainstream media na yan laban sa mga Duterte dahil wala naman silang ibang gustong gawin kundi sirain ng mga Duterte dahil pag walang Duterte sa gobyerno, tuloy-tuloy ang ligaya ng mga adik, ng mga pusher, magnanakaw, kawatan, mandurukot, mandarambong, demonyo, satanas, lahat yan. Free for all na naman ang kademonyohan, kahayupan sa Pilipinas kapag walang Duterteng namuno. Kaya takot na takot yan mga yan sa mga Duterte dahil alam nila na mapipigilan na naman yung kanilang pagkita ng pera galing sa buwis ng taong bayan. Okay? Nagaganap po ngayon mga bossing ang moro-morong hearing diyan sa Congress. Ngayon, inis sila, umiiyak sila ngayon mga bossing dahil hindi umatin si VP Sara. Kweng. Hindi umatin si VP Sara mga bossing sa hearing. Kasi naman, 'di ba pinaliwanag na natin 'yan sa inyo, 'di ba? Sinabi na natin sa inyo na nasa batas naman. O hindi naman importanteng magpunta si Inday Sara diyan. Kung hindi magpunta si Inday Sara diyan, galing na mismo kay Luistro na hindi naman kumbaga pinepwersa ang Vice Presidente na umatin diyan. Kasi nga karapatan niya kung hindi siya umatin diyan. Sabi nila, gusto mo ng due process? Ito yung due process. Ulul, anong due process dyan? Ito, you have to understand mga bossing ha. Noong 2025, na-impeach na si VP Sara nang walang proseso. Walang proseso na impeach siya dyan sa Kongreso. Tingnan nyo ngayon, ginagawa nila yung proseso. Bakit? Kasi nahuli sila. Nahuli sila ng Supreme Court na hindi kayo sumusunod sa batas. So ngayon, kunyari, sumusunod sila sa batas. Bakit hindi nyo yung ginawa nung una? Bakit nung unang impeachment proceeding kay Inday Sara, hindi nyo ginawa na sumunod kayo sa proseso kung ano man yung ginagawa ninyo ngayon? Siguro kung noong nakaraang impeachment ninyo, sumunod kayo sa proseso, baka napaatin nyo si VP Sara. Umaatin naman siya dyan sa Quadcom, sa good government, di ba? Umaatin naman siya dyan, hindi nyo nga lang siya tinatanong.
Eh bakit ngayon, sabi nyo, bakit ngayon parang sinusunod nyo na yung proseso? So ibig sabihin, yung unang impeachment pa lang ni VP Sara, ini-railroad nyo na. So papaano magkakaroon ng kumpiyansa si Inday Sara at ang kanyang legal team na makakakuha sila ng patas na paglilitis o patas na investigasyon diyan sa Kongreso ngayon? Kung noong una, hindi kayo sumunod sa proseso, ni-railroad ninyo yung impeachment niya, sabi ni Erice, sabi ni Marcoleta, sabi ni Toby Chanco, binayaran ng lahat ng pumirma para ma-impeach si VP Sara. O paano makakasiguro si VP Sara na pag nagpunta siya diyan makakakuha siya ng patas na na investigasyon? 'Di ba? The very same people, tinan mo kung gaano kayo katarantado diyan sa Congress. The very same people na boboto sa impeachment ni VP Sara, kayo din yung boboto sa plenaryo. And the very same people na nandiyan sa Justice Committee, sila mismo yung mga endorser ng articles of impeachment kay VP Sara. So paano magiging patas ang labanan diyan? Bakit ka pupunta? Bakit ka pupunta? Bakit ka pupunta sa isang laban na alam mo naman na talo ka na? 'Di ba? Talo ka na eh. Talo na si Inday Sara diyan sa Congress. Tanggap na yan ng mamamayang Pilipino. Tanggap na yan ng buong Pilipinas na si Inday Sara talo na diyan sa Congress. Na-impeach na siya diyan noong 2025 eh. Nahuli lang yung modus operandi nila ng Supreme Court. Kaya yung mga pagkakamali nila, tinatama nila ngayon. Ang tanong, noong bang unang impeachment ni VP Sara, alam ba nila na dapat dumaan sila sa ganitong klase ng proseso? Na kailangan may sufficiency in form and substance, na kailangan may sufficiency in ground, na kailangan meron pang mga ganitong investigation, hearing, whatsoever. Alam ba nila yan nung una? Kasi kung alam nila yung una, parehas lang naman yung Committee on Justice chairman noong panahon noon at saka nung ngayon eh. Hindi ba? Sila rin naman. Hindi nga magkaiba pala yung chairman at saka chairwoman noon. Pero pare-parehas lang din naman yung mga miyembro. Sila rin din naman eh. So ang tanong, alam ba nila noon na may proseso na tinarantado nila na ngayon ginagawa nila? Kung noon tinarantado nyo yung proseso, paano makakasigurado si Inday Sara na hindi nyo tatarantaduhin yung proseso ngayon? Mantakin nyo, wala kayong mga ebidensya. Kanina, may mga meron silang mga sinusubpina. May mga sinusubpina sila, bank record, bank statement, ganito, ganyan, sinusubpina nila. So bakit yung sinusubpina? Yung mga record. So ibig sabihin, wala kayong ebidensya. Kaya kayo naghahanap ng ebidensya. Kaya nga sabi ni Rufus Rodriguez, hindi ba? Anong ipapasubpina mo? Ipapasubpina mo yung salin niya nung hindi pa siya nung hindi pa siya presidente, vice president ng Pilipinas. Akala ko ba ang pinapa-impeach natin dito, vice president? Bakit yung salin niya nung hindi pa siya vice president, bakit pinauungkat ninyo? Hindi ba? So, ibig sabihin, pinalalakas ninyo yung kaso ninyo. Bakit? Akala ko ba sufficient na kayo in form and substance? Bakit ngayon nyo palang pinalalakas yung kaso ninyo? By means of request ng subpina o pagsubpina doon sa kanyang mga bank records. Kasi kung talagang malakas yung inyong kaso, hindi na kayo nagsusubpina, diretso na tayo sa hearing. Ngayon ito sabi ko nga sa inyo, itong Congress, mga bossing, itong Kongreso, nagsisilbi sila as parang piskal. Ano ba ginagawa sa piskal? Nung nakaraan lang nagpunta si Sir Jack diyan sa Department of Justice dahil nagdemanda sa kanya ang NBI dahil doon sa malisyosong pagpo-post daw niya. Pagdating doon sa hearing diyan sa piskalya, wala namang cross-examination diyan. Hindi naman kinross-examine si Jack Argota niyan. Hinanap lang kung nasan yung complainant. Wala yung complainant. Wala yung complainant. Sige, reset natin. Hindi naman yan magtatanong ikaw, ba't mo ginawa to? Ikaw, anong ginawa mo? Hindi, maglalabasan lang kayo ng inyong mga testimonya. Merong testimonya itong nagdemanda, tatapatan mo ng testimonya mo, and then titimbangin nyo ng piskalya kung ito ba dapat areglohin na lang o ito ba ay dapat na tumuloy sa korte. Kung dapat tumuloy ito sa korte, sufficient siya in form and substance, merong ang tawag dito? Merong probable cause, 'di ba? Yun lang yun Hahanapan mo ng probable cause. Titingnan mo kung may probable cause. Kung may probable cause, magpupush through yan sa korte. Kung walang probable cause, i-dismiss yan. Mag-areglo na lang kayo, tama? So ganun din ang trabaho ng Congress. Tagahanap po sila ng probable cause. May probable cause ba dito sa kaso ni VP Sara? Sa ikinakaso kay VP Sara? May probable cause naman. Pabayaan natin na maglabasan sila parehas ng ebidensya doon sa korte. Iakyat na natin sa korte yan. Dapat ganun, iakyat na sa Senado yan. Ngayon, ang ginagawa ng abogado ni VP Sara, wala kayong mga ebidensya, puro hearsay yan, puro news clippings yan. Dapat i-dismiss nyo na yan.
So syempre ikaw bilang piskal, ikaw ang magdidesisyon, i-dismiss mo ba o hindi. Kung sa tingin mo meron siyang probable cause, iaakyat mo na sa korte yan. In the case of itong impeachment na ito, kung may probable cause naman pala, iakyat na yan sa Senado. Doon na tayo magpakitaan ng ebidensya. 'Di ba? Kayo talaga Di kayo marunong, akala nyo naman kasi maloloko nyo taong bayan. Meron dyan yung mga makabayan naglaladala-dala pa ng mga ng Mary Grace Piatos. Putang ina, kung ganyan lang ang dadatnan mo dyan, ba't ka pa aatin? Para kayong mga tanga dyan. Oo, nandiyan kayo para litisin, para alamin kung sufficient in ba ito, kung meron bang probable cause dito. Kung may probable cause, akyat na natin yan. Di na kailangan umatin ni Inday Sara dyan. Nandiyan na yung may sagot na yung kanyang may sagot na yung kanyang abogado. May sagot na si Inday Sara. Sabi niya, hindi ako aatin dyan dahil ang daming problema ng bayang Pilipinas, inuuna natin. Itong walang hiyang impeachment na ito. Haharap ako sa tamang forum. Kung sa Senado yan, sa impeachment sa impeachment court yan, which is the Senate, haharap ako dyan. Pero dyan sa inyo, hindi. Bakit ako haharap sa inyo? Alam ko naman na noon pa, talo na ako dyan. Alam ko naman na hindi na ako makakapuntos dyan. Tinan mo Magfa-file sila ng motion. Magmo-motion sila. Okay? Merong hindi mag-a-agree dun sa motion nila. Tapos magbobotohan sila. Kita mo, walang motion na hindi nanalo kanina. Mali pala. Walang pagtutol sa motion ang nanalo kanina. Lahat ng motion ng mga congressman, lahat bumoto pabor. So bakit ka pa pupunta dyan? Simple lang naman ang tanong dyan Dapat nga, tinapos nyo na yan ngayon pa lang sa lahat ng mga nandito sa Justice Committee, naniniwala ba kayo na kailangan iakyat na natin to sa Senado para sa hearing? Oo o hindi? Yun, pagbotohan nyo na kagad. Pinapatagal nyo pa Okay na yun, dumaan na kayo sa proseso. Dahil yun ang uutos ng Korte Suprema sa inyo. Ayan na, ayaw na ngang umattend. So ano pang ginagawa nyo? Ayaw nang umattend ng tao, hindi na-attend yung tao, di umaksyon na kayo. Anong gagawin ninyo? Magkakandak pa rin kayo ng investigasyon kahit ayaw nang umattend ng tao? Ibig sabihin nun, tinatanggap niya na yung kanyang pagkatalo dyan sa Kongreso. Kung hindi nyo naman susundin yung petisyon ng kanyang mga abogado na i-dismiss yung kaso na yan, iakyat nyo na. Wala naman natatakot sa inyo. Hindi pupunta si Inday Sara dyan para pagpiestahan ninyo at pagpiestahan ng media. Hindi pupunta si Inday Sara dyan para chap-chapin yung mga statement niya. Hindi kayo bibigyan ni Inday Sara ng alas. Hindi kayo bibigyan ni Inday Sara ng pagkakataon para makapuntos sa kanya. So kung gusto nyo talaga, kung talagang desidido kayo, iakyat nyo na yan sa plenaryo, pagbotohan nyo na yan sa plenaryo, dalhin na yan sa impeachment court. Kasi para malaman na rin namin sino yung mga congressman na pipirma na sino yung mga congressman na pipirma dyan sa impeachment na yan. Para magkaroon na kami ng listahan ng mga ikakampanya namin na wag iboto sa 2028. Diba? Ilabas nyo na yan. Wala naman natatakot sa inyo. Kala nyo naman na mga nakakatakot kayo. Kangaroo court ang tawag nila dyan. Sabi nga nila, itong Congress ay hindi na to House of Representatives. Ito daw ay House of Thieves and Reds. Nakita ko lang yun sa post ni Jason sa siya nagsabi nun. Naisip ko na oo nga kasi makikita mo puro pula puros mga konektado sa terorista. Etong mga congressman na nandito, tapos yung ito pang namumuno diyan sa yung namumuno diyan sa sa Committee on Justice, may utang pa. Kapal ng muka. Panay ang patawag kay Inday. Sabi ko nga sa inyo, sobrang clingy ninyo kay Inday. Akala ko ba galit kayo kay Inday? Bakit sobrang needy at clingy ninyo? Bakit gusto niyo siyang makita? Gusto niyo siyang makasama? Ayaw niya nga sa inyo Bakit ba pinagpipilitan niyo yung sarili niyo sa kanya? Parang si Claire Castro din, pinagpipilitan yung sarili ng debate. Hindi naman siya karapat-dapat. Kayong mga congressman, mga kawatan din man kayo. Nasabi ng 18 na Marines, mga kawatan daw kayo. Sabi ng 18 Marines, nakatanggap daw kayo ng mali-maletang pera. Kaya nga sabi ni Bong Suntay, bakit tayo mag-hearing ng corruption kung tayo mismo pinagbibintangan ng corruption at hindi pa natin kiniklear yung mga sarili natin? Una nyo munang i-clear yung mga sarili ninyo sa corruption bago kayo tumingin ng corruption ng iba. 805 billion ang ninakaw sa pera ng taong bayan according doon sa mga statement ng mga Marines. Pinagdi-deliver sa inyo para may masarap kayong pagkain sa araw-araw. Yun ang dapat na kiniklear muna natin, tama? Kaysa itong impeachment ni VP. Pero ready naman si VP dyan.
Hindi naman aatrasan ni VP yan. Pag yan nandiyan na yan sa Senado, hindi na siya pwedeng hindi umatin dyan. Kung talagang gusto nyo si Inday Sara, patunayan niya yung sarili niya dyan sa Senado, sa impeachment court ng Senado. Tapos ito pa, magkakandak pa kayo ng mini trial. Pwede ba yun? Hindi naman nagkakandak ng mini trial ang ang piskalya. Ang piskalya dinidinig yung magkabilang panig, tapos nagdidesisyon whether may probable cause para iakyat sa korte. Kung may probable cause, i-dismiss. Kung walang probable cause, yun ang trabaho ng piskalya. Walang hearing, walang paglilitis sa piskalya. Ang magiging desisyon lang ng piskalya is whether iakyat sa korte o hindi. Ganun ang trabaho ng Congress dito. Ginagawa niyong tanga yung mga Pilipino porket wala silang alam sa batas eh. Pero nandito ang banateros, nandito ang mga vloggers para ipaliwanag sa inyo yung mga hindi ninyo naiintindihan. Bagamat hindi kami mga abogado, pero sa mababaw na paraan, may papaliwanag namin sa inyo ano ba tong mga ginagawa nilang kabulastugan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap